China. Ilang buwan na po na nagaganap ang tuloy-tuloy na mga agresibong kilos at aksyon ng China na sa tingin natin ay lumalabag sa ating soberanya, lumalabag sa ating integridad sa teritoryo, lumalabag sa international law, at lumalabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Mga kababayan, mga kapatid, wala akong bansa na malaya ang papayag na tayo po ay apag-apakan, ipagtulakan, o di naman kaya ay agawin ang dapat sa akin. Wala pong papayag na tayo po, ang ating kalayaan, ang ating mga dagat, ang ating mga isla, ay pinakangkang o inaagaw ng sapilitan. Hindi po tayo mga China, hindi po tayo mga Amerika, pero tayo po ay mga Pilipinas, tayo po ay mga bayan. Ang ipinaglalaban natin, independent foreign policy. Ang gusto natin, ang Pilipinas, tumindig laban sa China, pero hindi nakasabit sa saya ng mga Amerikano, hindi nakasabit at nakaasa sa ibibigay ng tulong kunwari ng United States dahil alam natin, mapaminsala, mapanganib, at sa kamamatay ang kapalit doon. Dahil ang kapalit doon po ay paglabag din sa ating soberanya ng mga tropang at ang kanilang mga sasakyang pandigma. Malinaw po ang paninindigan ng bayan. Nagsasarili, independent foreign policy, mapayapang resolusyon sa mga dispute, tungtungan po ay ang international law, tungtungan po ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at kooperasyon. China layas! Atin ang Pinas! Atin ang Pinas! China layas! Ngunit habang binabalatayan natin ang China, mahalaga na hindi rin makawala itong pangunahing imperialistang bansa sa buong mundo na tumituloy din ay lumuyurak sa kalayaan at soberanya di lamang ng bayan Pilipinas, kundi sa maraming bayan sa mundo at hindi pa rin naalis ang mahalagang papel ng pangunahing terorista sa buong mundo, ang Estados Unidos. At sila ngayon na nagtatagpisaw sa malawak na